Okay, ngayong umaga, pag-aaralan natin, we will be discussing about stewardship. Ito yung binigay nila sa akin na topic. And anong kinalaman nun sa kabataan? Anong kinalaman ng stewardship? Didiscuss natin ito. And of course, we will tackle about our life. Kayong mga kabataan, pasimula pa lang kayo. Minsan nasa inyo ang maraming nalilito. Lalo na yung nasa teens. Sino mga teens dito? Taas ang kamay, mga teens. Sinong wala pang teens? below kwan. Anong pinakamababa na teen? 20s. 19. Maintindihan na lang. Okay? So, ang buhay kabataan, minsan nandun tayo sa medyo nalilito tayo kasi nasa pagitan ng pagiging bata at papasok ka sa pagiging adult. At minsan, inaakala natin na adult na tayo, kaya minsan, yung parents naman natin, ang tingin nila sa inyo, mga babies pa rin. Kayo pa rin ang mga babies ng mother ninyo or parents ninyo. And tinatrato kayo na parang mga babies pa rin nila. At ayaw na ninyo. Kasi akala ninyo, adult rin kayo. So, ayan, nagkakaroon lang ko. So minsan yung parents, nagkakaroon ng, hindi ko na maintindihan yung anak ko. Tapos kayo naman, hindi ko na maintindihan sina mama. Puro sila killjoy. Kasi you think you are already, ikaw na ang may drive sa buhay mo. So na-experience nyo ba yon? May mga ganyan ba na pakiramdam nyo sa mga parents ninyo, killjoy? Ang daming bawal, gusto mong lumabas ng bahay, sumama sa barkada because you think you are free. Alam mo na ang ginagawa mo. Totoo po ba? 1. Ay. Ulit. 1. 3. 2. Ganun na lang. Pag nagtanong ako, sasabihin ko yung number para sipsiputan nyo, kantsawan nyo dyan nga makasurot. But anyway, we will talk about stewardship. Now, sabi ko, nandun tayo sa transition na age. Naranasan ko rin yan na parang nasasakal ka, ganon. But we need to be a good steward sa ating buhay. So, stewardship yung binigay na topic sa akin. Living life responsibly. Living life responsibly. Dapat responsible yung pamumuhay natin. Ano pinagsasabi ni Pastor Brian? Now, sa mga kabataan, ang dami ninyong kinakaharap na mga challenges sa buhay. Parang, ang bigat-bigat ng buhay, nakikita nyo sa social media, ang daming mga, tawag nito, may mga kabataan nag-suicide, may mga kabataan naglululong na sa alak, droga. So, may mga kabataan naghahanap ng output kung saan nilang ilalabas ang kanilang mga problema. Totoo po ba? Dito sa 3. Parang, ito sa 2, totoo ba? So, parang, galit kayo So, ayan, ang daming challenges sa inyong mga kabataan. Ang daming mga bagay-bagay na mga bago sa inyo. Sa pag-aaral na lang ninyo, ito napansin ko yung pinagkaiba ng panahon na nag-aaral kami sa panahon ninyo, parang pakiramdam ko noon, naglalaro lang kami sa paaralan. Pero na-observe ko sa style ng pag-aaral nyo ngayon, para kayong mga kolehiyo, para kayong nagmamasteral. Ang dami ninyong activities, ang dami ninyong mga assignments, ang dami ninyong mga projects. Parang yun yung na-observe ko kasi even yung mga anak ko, mga bata pa lang, parang pinag-aaralan ko niyan nung grade 6 ako. Bakit ganyan ang math nila? Napaka-advance ng education natin ngayon. And yun, ang daming pressure, family pressures,
peer pressures, ang daming problema. Binubuli ka pa sa school ninyo. So, sino nakaka-relate doon? Wala bang ganon? Easy life lang kayo? Easy life lang ba kayo? So, maswerte kayo kung ganon. But ganon ang buhay ng napakarami. You know social media, di ba? Babad kayo sa social media. At isa ring pressure yan. Pag nag-post ka ng social media, ang ipinopost mo yung highlight ng buhay mo. Siyempre, pag maganda yung, pag pumunta ka, namasyal ka, ang ganda nung pinasyalan mo, siyempre, ang ipopost mo yung ganon. So, yung highlights ng buhay mo ang pinopost mo. Ngayon, yung iba naman, nag-i-scroll dyan, tapos, sabi niya, bakit ang sasaya nila? Bakit ang seswerte nila? Pasyal sila ng pasyal. Pero sa isang taon, so si Brother Mark sana, isang taon, minsan lang siya namasyal. Pero isang rota yan. So, pumunta ng Isabela, Solano, ganon. Tapos may diskarte to. Ang style niyang mag-post, nagde-delay pa. Yung iba next month. Bakit ang sasaya nila? Bakit ang siswerte nila? parang ito parang sa taong ito 2 beses na siyang nag-birthday. Hindi mo naman nare-realize na late post yung iba. So ganon, naniniwala tayo sa post. Siyempre ang sasaya. Tapos ikaw, nagse-self-pity ka na dahil bakit ang lungkot-lungkot ng buhay ko? Ang kulay ng buhay nila sa akin black and white. So parang ganun, and nakaka-pressure ang social media, kaya i-scroll mo, lumulungkot ka ng lumulungkot. Siyempre naman, kaya ang post mo naman nagse-self-pity na lang doon, nagpo-post naman, sana all, gumaganon ka na lang doon. So, ayan, ang daming pressures na pinagdadaanan ng mga kabataan, and then, parang wala akong silbi sa mundo. Parang walang direksyon ang buhay ko na nagpapatong-patong na doon. At yan ang problema ng kabataan ngayon. Dahil walang parang hindi mo alam kung anong susundan mo. Parang ganon. Parang tapos ang lungkot-lungkot mo. Tapos pumunta ka pa sa church, pinagalitan ka pa ni pastor. May ganon ba? Sinermonan ka na sa bahay, sinermonan ka pa ni pastor. So, ayan, ang daming pinagdadaanan ang mga kabataan. Pero I want you to dadalhin ko kayo sa isang journey na titingnan natin kung how do we look at life and how can we live responsibly. Kasi mga waywabo tayo We need to have a different perspective. Alam niyo, na-share ni Pastor Jomar, ang waywabo, yung logo natin, hindi umabot kasi yung stand Balik tayo doon. Okay? Sa logo natin, para tayong mga agila. Parang ganon. You see things from afar. Alam nyo ba na yung agila, yan lang yung hayop na kayang titigan ng araw. So, ang mga kabataan sana, pag waywabo ka, kaya mong titigan ang mga challenges in life and you face them head on. Parang mga ganon. Bakit ganon? Tinuro na ni Pastor Peter. Tinuro ni Pastor Alejandro, Pastor Conds, na you study the Word of God. Naintindihan mo ang mga prinsipyo ng Panginoon. Naintindihan mo kung sino ka sa Panginoon. And then, napag-aralan nyo kay Pastor Peter na you have a power para kayong Eveready ba yun or Energizer? May lakas sa loob na tumatagal. Parang may power kayo deep within na Holy Spirit doon na hindi naman ninyo tinatap. We need to understand that you are that eagle in the sight of God. So, yun. Ganon sana yung perspective natin. Now, ang isang struggle pa ng mga young people, parang ang daming problema sa pamilya, ang daming pinagdadaanan, pinagalitan ka, parang pakiramdam mo, hindi ka love ni mama. Pakiramdam mo, nire-reject ka, parang hindi ka planado sa pamilya, parang ganon. Or outcasted ka sa pamilya. I don't know kung may mga ganon dito ngayon. Parang wala ka ng silbi sa mundo.
at pinag-iisipan mo, sometimes mas maganda na lang na mawala ka sa mundo. But yun yung pag-aaralan natin, you are not an accident. Ito yung thesis ko. Ito yung point ko sa inyo. Hindi kayo aksidente. Ang Panginoon, nasa isip niya kayo. Hindi aksidente ang pagkatao mo. Hindi ka man plinano ng magulang mo, pero planado ka ng Panginoon. Bakit ipinanganak ka dito sa Pilipinas? Bakit hindi sa Amerika? Bakit ipinanganak ka ngayon? Hindi nung World War II. Na pagkalabas mo sa tiyan ng nanay mo, kinuha ka ng hapon, tinapon, tapos binayoneta. Kung walang silbi ang buhay mo. In the wisdom of God, kailangan nating maintindihan na may plano lahat yan. Bakit ngayon? Bakit dito? Bakit sa pamilyang ito? Bakit sa mga taong ito? Bakit ako nandito sa kontekstong ito? We need to read the mind of God kung anong purpose niya. You need to be asking the Lord kung bakit. Alam niyo sa Bible, may mga kwento dito na gusto ko kasing i-emphasize sa inyo, maintindihan nyo na hindi kayo aksidente. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka aksidente. So, yun. Intindihan natin yan. Now, may isang kwento dito sa Biblia. May isang nanay na gustong manganak, pero hindi siya, parang baog siya. Sa panahon nila noong panahon ng mga Old Testament, kasi ngayon, pag marami kang anak, pag yung nanganak ka 18. Sino ang 18 sa pamilya rito? Wala. Sino Pastor Benny? 11 So, sino yung nagkwento sa akin na 18 daw sila? May namatay pa doon So sa Old Testament kasi, pag mas marami kang anak, they see you as more blessed. Kasi ang Panginoon, fruitfulness is a language of blessing. Now si Hannah, sa case of Samuel dito, pero ang nanay niya kasi si Hannah. Si Hannah, alam niyo na to, pinag-aralan niyo dito sa Sunday School yan. Si Hannah, humihingi siya sa Panginoon kasi ang perspective naman, pag hindi manganak ang isang babae sa Old Testament, ang perspective, sinumpa yan. Ganun yung karaniwan na pananaw nila. Not necessarily true, but yun yung perspective ng mga sinaunang tao dito sa panahon ng Biblia. Now, si Hannah, nananalangin siya, umiiyak siya, pumunta siya sa harap ng, for example, dito sa kwan, pumunta siya dito sa altar, nakayuko na dito. Nag-iiyak dyan. Si Hannah, nagdi-desire na magkaroon ng anak. Now, ang Panginoon naman, during that time, may pangangailangan rin ang Panginoon. Kasi sablay yung leader sa bansang yon, yung si Father Eli, hindi maganda yung pamamahala niya. Tapos yung mga successors niya, yung mga anak niya, mga pasaway rin. Parang napakagulo ng bansa at naghahanap rin ang Panginoon ng kasangkapan niya, ng isang tao na ilalagay niya to be in charge. So yung panalangin ni Hannah, nakakita ang Panginoon ng chance na pwede dito natin idaan. So sagutin natin yung panalangin niya at idaan natin kay Hannah yung desire rin natin. So si Samuel, napakatindi ito. Nag-a-act siya sa Israel as a priest. Parang siya yung humalili doon sa role ni Father Eli. And then nag-a-act rin siya as a judge. Kasi during those are times of judges, nag-act siya as a judge. So siya yung nagde-define ng tama at mali sa bansa. At nag-act rin siya as a prophet. Siya yung huling judge. Siya rin yung unang prophet dito sa Old Testament. So sa time ng prophets. So ganon. Napakatindi ng plano ng Panginoon na isinalubong niya sa panalangin ni Samuel. Medyo siguro may nagtatanong sa inyo. Hindi ako hiningi ng nanay ko
Nagsisisi nga sila na, or nagsisisi nga sila na pinanganak ako. At dabati kasyay, baga antiin ang nakanyayong anda ka nga plano. But you know who Samuel is? Napakatindi nito. Now, punta tayo doon naman sa mga unwanted kids. Unplanned kids. Alam niyo ba si David, na si Haring David, isa siyang unplanned or unwanted child. Now, pag-aaralan mo ang Biblia, may mga hint kang makukuha dyan. Kasi nung namimili si Samuel ng magiging hari, na i-anoint niya kasi sablay si Saul, ang nangyari, pumunta siya sa bahay ni Jesse. Ito na siguro, makisig ito. Pwede, matangkad, kagalang-galang, parang ganon. Sabi ng Panginoon, wala sa mga yan. Wala sa mga yan. So, wala na bang ibang anak? Nakalimutan nga nila na meron pang isa. Nandun sa kabilang bundok. Nandun sa kabilang bundok na nagpapastol ng mga tupa. So, ayan. Doon sa yung 1 Samuel chapter 16 verse 5 to 11, mabasahin nyo yung kwento doon and then makikita nyo nagtanong si Prophet Samuel in connection kay Samuel, yung una kanina. So, inihanda rin ng Panginoon si Samuel para kay David. Ito lang bang mga anak mo? Now, sa Psalm 69 verse 8, itong tinatawag ni David na nanalangin siya, sabi niya, I am a foreigner to my own family. Bakit sinasabi ni David ito? I am a foreigner to my own family, a stranger to my mother's children. Now, itong verse na ito, not necessarily, pero nagbibigay ng hint na si David, sabi ng mga scholar, there is a possibility na anak sa labas. Bakit niya sinabi doon? My mother's children. Either anak siya sa labas or paano ba? Parang ang hirap i-kwan yun kasi bunso siya Buti sana kung panganay. But yun yung maiisip mo. Bakit ang tawag niya sa mga kapatid niya, my mother's children? So ibig sabihin, hindi buong mga kapatid. Pero not necessary yon. Now, we research on this. And sa mga traditions ng Israel, ito yung mga argument nila. Bakit parang lumalabas na anak sa labas si David? So bakit parang hindi anak ni Jesse? So ang sabi ng mga, dito sa record ng mga Israel, sa Midrash and Talmud, sabi nila, nagdududa raw si Jesse sa kanyang asawa kung faithful. Pinagdududahan niya. Ewan ko kung sinong pinagsisilusan ni Jesse dito. Nagdududa raw. At dahil, or may tampuhan sila. At itong nanay ni David, parang si Jesse, inpakinakom na nga, ayoko na sa'yo. Pumukod ka sa isang kwarto. Parang, siyempre, in the Old Testament, pwede yung mga, may ilan ang multiple wife. Parang Muslim culture. Ilan ang multiple wife. So yun yung context nila doon. Now, parang case raw ni Jacob. Di ba si Jacob, dalawa ang asawa? Sino yung dalawang asawa ni Jacob? Ano? Leah and Rachel. Okay. Dalawa. Parang ganun daw. Now, noong kinagabihan, siyempre, wala, nagtampuhan na tong dalawa. Sabi niya, bumukod ka na. Now, kinagabihan daw, sabi ng ito hindi ko katang-isip, sabi ng mga scholar na Hudyo mismo. Ito yung haka-haka nila. Nung gabi na raw, nung matutulog na sila, mali yung napuntahan ni Jesse na kwarto. Ang napuntahan niya, yung isang asawa niya. Yung nanay ni David. So akala niya yung magbubuntis, yung isang asawa niya. So
Ito, haka-haka ng mga Hudyo kasi wala naman detail na dalawang asawa ni Jesse. So, katang-isip nila ito. So, akala nila yon. Kaso sa pagdaan ng mga panahon, bakit yung nanay ni David ang lumalaki ang tiyan? So, parang si Jesse, mas nadagdagan yung duda niya. Ewan ko kung nagpa-DNA test sila noon. But of course, yung sa kwan naman nila kwan. So parang may tampuhan lang ito. So parang ganon. Si David hindi ibinibilang na ganon. So parang outcasted siya. Pag kumakain, may mga study sila na si David pag kumakain, kasi makikita mo sa Psalms yan. Pag kumakain, iba yung table niya. So yung mama niya, sinasamahan na lang siya na kwan. Parang ganon. It is a rejected child. Mapapansin mo yung treatment ng mga kapatid niya. Bakit nandito ka na naman? Yabang-yabang mo ah. Kami nga, hindi kami lalaban, tapos ikaw, hamunin mo yung higante. Parang kita mo na yung discrimination sa kanila. So, binaunan na nga sila, nagreklamo pa. Sino sa inyo ang reklamador? So, ayan. Ganon si David. Sa case ni David, he is a rejected child. Meron ba sa inyo rito ang pakiramdam nyo rejected child kayo? Of course, hindi kayo magtataas ng kamay. Susumbong ka ng katabi mo. Pero kung ganun ang pakiramdam mo, hindi ka man planado ng mga magulang mo. Sa tingin mo man or sa tingin man nila disgrasya ka, pero sa Panginoon, hindi ka disgrasya. Because ng Panginoon kay David, dinisign ng Panginoon si David na magiging hari, na magiging isang tanyag na tao sa Israel. So kung walang kaplano-plano ang magulang sa'yo, ang Panginoon meron laging plano sa'yo. Amen po ba? Isang kiyaw nga dyan. Okay. So, ayan. So kung may mga nakakaramdam sa inyo na parang walang kabuluhan ng buhay mo sa mundo, lumapit ka sa Panginoon. Bakit ang Panginoon, sa dinami-dami ng tawag sa Kanya, anong tawag natin sa Diyos? Lord. Okay? Nung nagturo si Jesus Christ ng prayer, ano yung tinuro niya doon tawag natin sa Diyos? Okay? Ama namin. Bakit ang tawag mo sa Diyos Ama? Bakit hindi Uncle? Di ba may ganon? Magic tree. Worship is magic tree. Uncle Jesus. Pambira. Bakit hindi uncle? Bakit hindi auntie? Lalaki ba ang Diyos? No? God is a spirit. He has no gender. So parang ganon. So, wala mang plano ang mga magulang nyo or outcasted kayo sa pamilya. Ang Panginoon, sinasabi ng Biblia, He is a father to the fatherless. He is always close to the orphan. So yun yung case. And another case, para hindi tayo tumagal, the case of Esther. Planado ka, pero somehow, sa takbo ng buhay, naulila ka. Namatay ang magulang na maaga, and then parang wala ng direksyon ang buhay mo. At, ang masama pa doon, parang wala nang ang direksyon yung buhay mo. Kahit ikaw, wala kang pananaw na hinaharap sa buhay mo. Si Esther, kasi na-exile sila, sinakop ang Israel. Ewan ko kung namatay sa pagsakop yung parents niya, pero pinalaki siya ng pinsan niya. Si Mordecai na lang ang nag-alaga sa kanya. So ito yung kwento ni Esther. So parang wala lang, inaalagaan lang. Pero, itong batang to, may angking katalinuhan, may angking kagandahan.
Tingin mo ba sa sarili mo, ang ganda-ganda mo? Wow. Baka may plano ang Panginoon sa'yo. So, alam niyo ba dito sa Lamot, ang pinakamagandang kabataan ngayon sa Lamot nasa Huluon, distrikto. Yeah. Ang nanalong Miss Lamot nasa distrikto. Nasa Huluon Church. So, may purpose lahat yan. May purpose lahat yan. Si Esther, sa dinami-dami, naniniwala ba kayo na sa buong empire, si Esther ang pinakamaganda? Sa tingin nyo? Dito sa buo, 4 na corner ng building natin, sa tingin mo ba ikaw ang pinakapogi? Ano po, Len? Sis Libet, mag-conduct ba tayo ng search for Miss and Mr. and Miss Waywabo? But somehow, kasi hindi rin ako naniniwala na si Esther ang pinakamaganda. Pero merong kinang sa kanya. May kumikinang sa kanya. May characteristic sa kanya na yung mga nag-judge, siya yung pinili. Hindi naman siguro pinirahan. Kasi pulubi to Alaga lang ni Mordecai So, ayan. But, itong buhay ni Esther, nung naging queen siya, ang nangyari sa kanya, may kalaban ng Israel, si Haman, na ipapapatay lahat ng Israel. And ginawang edict na yan. Ginawang batas na yan. At ang problema, si Esther lang ang susi para masabi sa hari kung anong nangyayari. Ang problema ni Esther, kung pupunta ako sa King's Court, doon sa trono ng hari, kung dito sana, kung pupunta ako doon, papasok ako doon, nang hindi ako pinapatawag, ang ibig sabihin nun, kamatayan. Kasi basta-basta kang pumasok. So sabi ni Mordecai sa kanya, akala mo safe ka? Porket queen ka, mamamatay kami lahat safe ka? Sabi ni Mordecai baka nga naging queen ka lang para sa sitwasyon na ito. Akala mo naman ang ganda-ganda mo. Akala mo naman ang haba ng hair mo, sabi siguro ni Mordecai. Baka lang pinosisyon ka ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Maybe that is the purpose, sabi ni Mordecai. Napag-isip-isip si Esther. At sa plano ng Panginoon kay Esther, one day she would become a heroine. So, yan. And isa sa piyesta na sineselebrate ng Israel hanggang ngayon, dahil sa ginawa ni Esther. So, ayan. So, si Esther, kung ikaw ay kagaya ni Esther, maaga kang naulila, bakit doon, Lord? Bakit ang hirap naman ng buhay na binigay ko sa... Minsan, biktima tayo ng pangyayari dito sa mundo. May mga bagay na hindi natin kontrolado, hindi natin naiintindihan, pero ang Panginoon, doon sa Romans, sabi niya, all things will work together for good. Anong sinasabi doon? Ang Panginoon, kahit negative bang nangyari sa'yo, He can turn that to be a positive. May member kami na deacon namin siya ngayon. Siya yung youngest deacon sa church namin. Mas bata pa siya sa akin, pero deacon na siya. Okay? So, Mark, pwede ka maging deacon. So, ayan. Yung tatay nila, drunkard yung tatay nila. At ang problema, pag nalalasing yung tatay nila, binubugbog niya kahit silang mga bata, pupulutin niya, tatapon niya sa bintana. Walang kilala yung tatay niya pagkuan. Ganon yung buhay nila, paglaki nila, yung isang kuya nga niya, binali ng tatay niya yung kamay niya. So parang ganon yung buhay nila na, ang hirap. Alam ko kasi kapitbahay namin siya noon sa Lamot. Pero ganon yung nangyayari sa buhay nila hanggang sa lumaki sila.
Pero ang panalangin nila, naging Kristiyano sila, silang pamilya, dahil sa pangyayaring yun, lumapit sila sa Panginoon, panalangin lang ng panalangin. Ganon. Sa last minute ng buhay ng tatay nila, tumanggap sa Panginoon yung tatay nila. At noong burol ng tatay nila, bawat isa, parang ang sasaya ng mga to, parang ang saya nilang namatay ng tatay nila. Pero nagsalita yung Juan. Hindi ko alam, sabi ng kuya nila, hindi ko alam kung plano ng Panginoon nito. Hindi ko alam, parang ang sinasabi niya, na kung sino sila ngayon, ang titibay na mga tao, parang hindi sila natitinag sa anumang pagsubok na dumadaan sa buhay nila dahil parang napanday sila sa pangyayari sa loob ng bahay nila. So hindi ko sinasabi na planado ng Panginoon na maging lasinggo yung tatay nila, pero yung negative na nangyayari sa buhay nila, sa tatay nila, ginamit ng Panginoon na maging positive. At yung negative na nangyayari sa kanila, sa loob ng bahay, pumanday sa kanila na maging matatatag na tao. So ngayon, kung nandito kayo nung last na camp, isa sa mga speaker natin yon, si Ma'am Adoralyn. So, ayan. Ang titibay nila, masasayahin sila, pero deep inside, ang dami ng pinagdaanan nila. So, ayan. Anong mga background ng bawat isa sa atin? Number 3. Oh. May background kayong pusa. Ba't ganon? Ang pinopoint ko, balik ako sa main point ko. You are not an accident. Ang perspective na gusto kong itanim sa isip ninyo, hindi dinisign ng Panginoon ang bawat sitwasyon sa buhay natin. Negative man ang pinagdadaanan mo, pero ang Panginoon, ang kagandahan sa Panginoon, gagawin niyang positive yung negative na pinagdadaanan mo. Pakikinabangan niya yan. Ito lang, Juan, naiintindihan mo sa mathematics yan eh. Pagdagdagin mo yung negative, naging positive. Parang magaling ang Diyos. Kasi may mga pag-iisip tayo, unfair ka, Lord. Bakit ganito ang buhay ko? Hindi mo masisisi. Kasi dito sa mundong ito, cursed ang mundong ito eh. Yung parents mo, biktima rin sila eh. Biktima rin sila. Ito lahat ng nangyayari sa paligid natin, naisumpa tong mundong ito eh. Kaya, huwag mong isisi sa Panginoon yung mga negative things na nangyayari kasi epekto ito ng sumpa dito sa mundo. Kaya nga, bumunta si Jesus Christ dito para i-offer niya na I am making all things new. May bagong mundong gagawin ako. At ang maniniwala sa akin, kasama ko sa mundong yon. So yun, babalik ang Panginoon nito and He will establish a new world. Pag pupunta kayo sa Revelation, yung mundong dadalhin ng Panginoon, na nandun tayo, wala nang mga luha, wala nang mga sakit, wala na yung mga pinagdadaanan nating pangit. Okay? So naiintindihan ba natin? Nakasumpa ang mundong ito. Pasalamat tayo sa Panginoon na iibsan yan, binigay niya yung Holy Spirit sa atin, na bibigyan tayo ng comfort. Sinabi na ng Panginoon yan, there are trials and tribulation, but do not worry, I will send the Comforter, I will send the Holy Spirit who will empower you. Makakayanan nyo yan. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan! Hallelujah! Hindi kaya sa sariling lakas, pero dahil nasa atin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay? Case for Samuel, case for David, case for Esther. Sabi ni David, ito si David nang galing ito. Kahit ganun yung background ni David, pero sinasabi ni David, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Ikaw ang bumuo sa akin. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your eyes saw my unformed body.
All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. And that, itong statement ni David na ito, that would be a statement for your life also. Si David ang pangit, rejected, ganun. Siya na lang lagi ang pinapapunta sa mga matitinding trabaho, ganun. Puro rejection yung kanya. Pero sa dulo ng buhay niya, magiging hari siya. Hindi natin alam dito kung may mga magiging mayor sa inyo. May mga magiging gobernador, congressman. Alam niyo si Kaji Bumulo? Yung youth camp natin before pandemic, yung nanalo yung champion natin ng preaching. Alam niyo ba na SK siya ngayon at siya ang federated SK ng buong Lamot? At lumalaban ngayon ng kagawad sa Lamot, ng bayan ng Lamot. We just don't know kung paano ka huhubugin ng Panginoon. Kasi ang tinitingnan mo, hindi ngayon, kailangan mo makita yung tinitingnan ng Panginoon dun sa dulo. At yun yung ginagawa natin na paano kang maging parang agila na makikita mo doon sa lampas ng mga ulap. Makikita mo yung araw. So yun sana yung mangyari sa atin. Okay? So maintindihan nyo na may plano ang Panginoon sa buhay natin. Okay, sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Panginoon sa buhay mo. Ganon rin si Jeremiah. Before I formed you, sabi ng Panginoon, ang Diyos na mismong nagsasalita dito, before I formed you, I knew you. Kilala na kita. Before you were born, I set you apart. Kasi si Jeremiah, napakababa ng self-esteem ng taong ito. Bata lang ako, bakit ako? Diba, ganun yung expression natin. Uy, ikaw ang opening prayer sa Sunday. Ba't ako? Parang ganun. Si Jeremiah, nasa Biblia na yan eh. Mag-exhort ka ngayon, may message ako, dalhin mo doon. Ba't ako? Sabi ni Jeremiah eh. So, ayan. But, who would have known na one day, sa tagal-tagal, thousand of years na magdadaan, we are still talking about Jeremiah. We are still reading the things na yung pinasabi ng Panginoon sa kanya. Who would have known na after 50 years, pag hindi bumalik ang Panginoon, may mga preachers and they are quoting your name. Pag gumawa sila ng sermon, i-quote nila ang pangalan na Cherry. Because she is such a bright illustration kung paano maging magandang ehemplo sa buhay. So, ayan. Di nyo lang alam kung anong mangyayari sa buhay ninyo. Now, hahanapin natin sa Panginoon kung ano ang buhay natin. Okay? So, anong gagawin natin? Una, na-argue ko, you are not an accident. You are sent with a mission. May purpose ka sa mundong ito. Walang disgrasya, sabi nga natin eh. And you need to become a youth with a vision. And this is vision casting na naman. You need to become a youth with a vision. Bakit? Itong pangalan ng organization natin. Ito yung kabataan na may nakikita sa hinaharap. Hindi natitinag. Kasi sa dulo, may nakikita siyang hindi nakikita ng ilan. So yun. Yung mga napas na youth rallies natin, may mga obstacle course tayo. Ngihirap. Nagko-complain nga yung iba kasi yung dinaanan ng obstacle course may tae ng kalabaw. Kailangan mong gumapang doon. Sisihin mo yung kalabaw. Ba't ba doon pa, dumiskarte? Pero kailangan mong makarating doon sa dulo. Kasi may premium naghihintay doon. Youth with a vision, dapat nakikita nyo ang plano ng Panginoon sa buhay ninyo. Now, sa akin noon, hindi ko rin ma-identify, naiintindihan ko kung hindi nyo alam kung anong ginagawa nyo sa buhay nyo, ganun rin ako. Pero ang gagawin ninyo, ibigay ninyo yung buhay nyo sa Panginoon at hayaan nyong i-drive ng Panginoon yung buhay ninyo.
Yung sinasabi niya, Jesus take the wheel. Sa akin kasi, yung experience ko, wala namang career guidance nun eh. Ang sikat lang, pag hindi nurse, engineer. So, no choice. Ayoko mag-nurse. Pero muntik akong mag-shift nung mahirap na yung math. So, iginapang ko yan. Iginapang ko yung engineering na yan. Sa awa ng Panginoon. Natapos rin. Hindi ako pang math eh. Kasi yung pang 5 years na yon, pumalo ako ng 7. Pumalo ako ng 7. Nabulilyaso yung curriculum ko. Nabulilyaso yung curriculum ko. Lumipat ako ng school kasi nagkakagulong mga Ilocano doon. Maiipit tayo, Ilocano tayo eh. Napapadalas naman na ang bakbakan. So, ayan, peer pressure. Lumipat ako yan, nagbangki-bangking na course ko. Samsamer pa yan, 7 years. But, natapos rin. Hindi ko naiintindihan. Pero, doon lang, narinig nyo na itong kwento kong to, doon lang, na nakilala ko ang Panginoon sa darkest part of my life. Nabarkada na rin ako, gano'n, nalublob na rin sa buhay ng kabataan, gano'n. Pero, during that time, sino mga nakarinig ng kwento ko to? Inuman kami. Ang mga pastor, hirap magkwentuhan pag walang kape. Ang mga magbabarkada sa mundo, hirap magkwentuhan yan pag walang alak. Hindi, ayaw ko naman yung lasa ng alak. Pero yun eh. One for the road, lagi kasama ka sa ikot. But, Black Nazarene. Black Nazarene yung time na yon. Nagtanong, bakit anong pinaggagawa ng simbahan na ganito? Yung ginagawa ng mga deboto dyan. Alam kong sagutin yon. Lumaki ako sa church eh. Bakit may church? Bakit may cross? Kaya kong i-explain lahat yan. And in-explain ko sa kanila, ito kasi, may naintindihan ng church. Naintindihan nila yung pagnanais ng Diyos na iligtas ang mundo. Na kahit sa makasalanang estado ng mundo, kahit sa pangit na estado ng mundo, ang Panginoon, inaabot niya ang kamay niya. Pumunta dito ang kanyang anak. Ibinigay niya ang buhay niya. At yung mensaheng yun, sinusubukan ng kahit anong sekta ng simbahan yan, sinusubukan nilang i-communicate. Yung ibig sabihin ng cross. So, ang point lang dyan, kahit hindi ka makalapit sa Panginoon kasi wala ka namang qualification, hindi ka kaibig-ibig. Pero ang Panginoon, ibinigay niya ang buhay niya sa iyo, mamatay siya sa cross para lang matubos ka. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting. Na-explain ko yun. Hindi tayo naabandona ng Panginoon. Inaabot niya tayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yun na-explain ko. Parang bumalik yung sinasabi ko. Sa akin. Parang sinasabi, mahal mo pa rin ba ako, Panginoon, kahit ganito yung estado ng buhay? Bumalik sa akin yung sinasabi ko sa kanila eh. Parang may masmasan ako doon. And then I started to study who this God is. And then started to fall in love as I come to know Him more. So I gave my life to Him. Tapos ako ng engineering. Ang plano sa akin, Lord, anong plano mo sa akin? Tumambay muna ako, nag-enroll ako sa Bible School. So, ayan. Again, nag-aaral ako sa Bible School. And then, marami akong tanong. Medyo pilosopo yung isip ko eh. Pero pag magtatanong ako, matitisod ang mga classmate ko. Ba't ang Panginoon, alam niya yon. May pumunta, nagsabi, gusto mo mag-aral ng seminary? Ngayon, hinahanap nila sa seminary mga pilosopo. Pumunta ako doon and then in-equip ako ng Panginoon, sinusundan ko lang. Hindi ko alam na darating ang panahon na I would be speaking to different people. I would be invited by different groups to speak for Him. Hindi ko alam yan. But I gave my life to Him at
paano man niya ihubog yung buhay ko. Yun. So, yan. Ang nakikita ko sa harap, ganito. Giving hope, challenging young people to have a dream. Na hindi black lang yan. Na may problema ka lang konti, magsisuicide ka na. Kasi pag nakita mo yung liwanag dun sa dulo, gaano man kadilim ang dinadaanan mo, hindi ka titigil. Kailangan yung makita ang liwanag. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So, ayan. Sa buhay natin, dinisign man ng Panginoon yung buhay natin. May free will man na binigay niya sa atin. Pero kailangan nating maintindihan, you don't own your life. Totoo ba to? You don't own your life? 1. 2. 1. 3. Okay. Ang buhay natin, ang isang tinuturo ng Biblia, lahat ng nandito sa mundo pag-aari ng Panginoon, nasa Psalms yan. Lahat ng nandito, tong mundo at lahat ng nandito, pag-aari ng Panginoon. So kung hindi ka pag-aari ng Panginoon, hindi ka taga-mundo. Taga-impyerno ka siguro. So ayan. But ngayon, kilala niyo ang Panginoon. Meron ba, kung hindi niya pa tinatanggap ang Panginoon, you say, Lord, I want to surrender my life to you. Ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. And then yung buhay na yan, you are just the manager. Kaya ina-argue ko kanina, sa title natin, sa stewardship, we must live our life responsibly. Kasi hindi atin ang buhay na ito, pag-aari ng Panginoon ito. Ang sabi niya sa salita niya, you are bought with a price. Binili niya tayo, pag-aari niya tayo. Ngayon, i-manage natin ang buhay na ito na kaaya-aya sa Kanya. Amen po ba? 3! Naguluhan kayo kung amen o meow. Okay. Be a good steward. Live your life responsibly. So sabihin mo nga sa katabi mo, be responsible. So pinag-aaralan natin kanina, si Samuel, si Esther, si David, lahat ng mga taong ito, they were sent with a mission. May misyon na gagawin nila. Alam ba nila agad yon? Alam ba ni David na magiging hari siya? Alam ba ni Esther na magiging queen siya? So lahat ng mga tao dito sa Biblia, hindi nila alam kung ano yung naghihintay na kinabukasan para sa kanila. Pero ang Panginoon, kung tatanggapin mo siya, dadalhin ka sa kinabukasan na yon. So yun. Now, ang isang argument natin kanina, you are sent with a mission. Now, paano ko malalaman ang mission ko sa buhay? Yan yung itatanong natin ngayon. Paano ko malalaman ang mission natin sa buhay? Kasi you need to make sense. Napakaganda sana kung kagaya ka ni Samuel. Si Samuel kasi, uy Samuel, gising mo na. Sabi ng Panginoon. Kinakausap ng Panginoon ng direkta. Samuel, tapos tatakbo si Samuel kay Father Eli. Bakit po? Di naman kita tinatawag. Tulog ka na. Ulit-ulit yon hanggang sa naintindihan ni Father Eli, kinakausap ng Diyos itong bata. So pag nagtawag ulit yon, sabihin mo, nandito ako, Panginoon, magsalita ka. So, ayan. Napakaganda. Kaya minsan naiinggit ako sa magte-testimony. Mataydayaw ni Apo Diyos, inayaban na. Magpaisuday, inayaban da. Kasi sa akin, wala akong narinig na tawag. Parang sinusundan ko lang, yung parang natitingin kong kalooban niya, and then umuusad lang ako ng umuusad. So, ayan. Pero we can make sense sa mga pangyayari sa buhay natin. May ginagawa ang Diyos sa paligid ng buhay natin at obserbahan natin yon,
Kasi dadalhin ka ng mga connect the dots ba? Pag naglalaro tayo ng connect the dots, pag may mga binibili kang payless noon, may mga kasamang kwan, pag dudugtungin mo yung dot, tapos maiintindihan mo ano yung na-drawing mo, kalabaw. Oh, kalabaw pala. may mga ganun, connect the dots. Sa buhay natin, you connect the dots. Anong ginagawa ng Panginoon sa buhay mo? So parang sa akin, sabi ko nga, connect the dots. Bakit ako nag-engineering? Anong nangyari doon? Now, may nag-offer sa akin na punta ka sa seminary, ang bilis kong nakapasok doon. Bakit? Kasi yung seminary kasi masteral level doon. At ang gamit ng engineering ko doon, bachelor degree yun eh. To qualify me to enter doon. Tanggap agad ako doon. Yun yung gamit ng engineering ko. Connect the dots. Connect the dots. And then nung nag-aaral ako doon, we study about language, pinag-aaralan namin, nagtra-translate kami from Greek to English, English to Tagalog, Ilocano, Hebrew, pinag-aaralan namin yan na kahit pakiramdam namin, walang kabuluhan to. Di naman ako magpipreach ng Greek sa Ipugaw. Parang ganon. But ini-equip pala ako ng Panginoon sa pag-analyze ng mga language. Pagka-graduate ko ng seminary, may uncle ako dito sa Pangasinan. And then may estudyante sila sa Bible School noon, napadrop by doon. Pag drop by niya doon, sabi niya, Pastor, may kilala ka bang kwan? Equipped theologically na Ilocano. Ay, kaya teka, nakantayo. Wala. Bagada nga ako Bagada ginagang ko. At dati mawag kanya. May tumawag sa akin isa. Hindi niya alam kung anong itatawag niya sa akin. Engineer po ba tawag ko sa inyo? Pastor po. Mula po to sa Philippine Bible Society. Nalaman po namin na theologically equipped kayo and then Ilocano kayo, mga ganon. Pwede po ba kayong i-invite na maging sa training namin ng translation? So yun, mag-translate pa lang Philippine Bible Society ng the first commentary in the Ilocano language, Bible commentary. So, pinatawag kami sa Baguio, pumunta naman ako. Nung nagte-training kami ng language, parang sisiw na sisiw sa akin to. Parang natutunan. Doon pa lang pala sa seminary, pinag-aaralan ko na yon. So ibang language lang. O nung nagtatawag nila, pipili lang sila ng 6. Sa dami namin, 50 plus kami nag-training, pipili lang sila ng 6. 1, 2, 3, 4, 5. Wala na to. Sabi, ako yung pang-6 eh. Tapos in-explain nila, hindi porket pang-6, ikaw ang weakest link. Sabi nila. So, yun. Nag-train ako doon, and then nag-translate, na-equip ako sa translation, nagkaroon ako ng certification doon sa Bible Society, trinain kami ng Universal Bible Societies. E di patapos na yon. Ito, nakikita ko lang na daloy ng kwento ng buhay ko. Hindi ako nagda-drive sa buhay ko ngayon. Pagkatapos nun, matatapos na kasi yung 2 years yung trabaho namin eh. Anong next? May idea lang na pumasok sa isip ko. Paanong si Bill Gates, may binabasa kasi ako doon. Libro ng Windows. Bakit yung Windows may Tagalog? Yun lang natanong. Marunong ba si Bill Gates na mag-Tagalog? May ganito sigurong industry. Nag-research ako. Ang laking industry pala yung translation. Hindi ni-research ko. Apply ng trabaho, apply. Hanggang yun yung kabuhayan ko sa ngayon. At sa design ng Panginoon, sa nakikita ko sa sitwasyon na ito, natatrabaho ko yung source ng income ko sa translation sa gabi. At nagagawa ko ang pinapagawa ng Panginoon na ganito, magturo, biyahe dito, biyahe doon, basta may internet, may laptop, nakakapagtrabaho ako, and yun yung design sa akin na nakikita ko ng Panginoon so far. At na-excite ako kung ano pa kayang nasa hinaharap. Sa Panginoon, napakaganda nito. Kung gaano ka-exciting ang probinsyano at batang Quiapo, mas exciting ang buhay mo sa Panginoon
Abangan ang susunod na kabanata. Kaya kung binubugbog ka sa kwento ng buhay mo ngayon, anong nangyayari sa pelikulang Pilipino? Alam mo, pelikulang Pilipino, umpisa pa lang, alam mo ng katapusan. Ganon ang kwento ng buhay sa Panginoon. Binubugbog ka rito, parang kawawang-kawawa ka. Pero sa dulo, basahin niyo yung Book of Revelation. Well done, my good and faithful servant. Come, sabi ng Panginoon. Bibigyan niya yung crown. Ibibigay niya yung mga yon. Sa dulo ng ating kwento, napakaganda doon. Kaya kung tumigil ka na, binubugbog naman ako, pinatay mo na. So sa buong buhay mo, sa silibet, binubugbog. Ano mga pangalan ninyo? Si Doris, okay. Sinampal siya ng kontrabida. Tumigil ka na doon kasi sinampal ka ng buhay eh. So pag binasa nila ang kwento mo, dahil tumigil ka na doon, anong kwento? Si Doris ay sinampal. Period. The end. Ang ganda naman ng kwento ng buhay mo. Pinanganak ka para sinampal. Pero may twist yan. May direktor na nagsusulat ng script. Hayaan mong hawakan niya yung buhay mo at isulat niya yung script. Sinampal siya pero pinatawad niya. Okay? Hindi niya sinabi kasi sabi, bigay mo pa yung isang pisngi eh. Pero pinatawad niya. Umangat siya sa buhay. May sakit sa loob niya dahil sa sinampal siya. Nabanggit niya sa sarili niya, bukas luluhod ang mga tala. Pero sa pag-agos ng buhay, nakita niya na natututunan niyang magpatawad. Hanggang pag-ibig ang pinapakita niya sa sumampal. Tapos yung sumampal sa kanya, dahil sa kabutihang pinakita, nakilala rin ang Panginoon. Anong kwento ng buhay ninyo? Kaya kung nasa dark period kayo ng buhay, huwag kayong tumigil dyan. Ibigay nyo yung buhay nyo sa Panginoon, baguhin mo yung script, Lord. Baguhin mo yung script, Lord. Yun sana. Now, how do I know my mission in life? Mag-make sense kayo, connect the dots. Now, observe itong mga bagay na ito. Una, observe your yearnings. May mga desire kayo sa buhay. May mga desire kayo sa buhay. May mga dreams, pangarap sa buhay. So, anong pangarap mo, Maymay? Anong pangarap mo? Anong gusto mong maging? Oh. Ayan. Anong pangarap natin sa buhay? Mahirap na tanong yan. Kasi ang daming pangarap sa buhay. Pero obserbahan mo yung mula noon, pabalik-balik na mga pangarap. Pabalik-balik na mga pangarap. Baka sa ngayon, ang pinapangarap mo lang sa ngayon, yung katabi mo, yun. Bihir. Ano, nakahanap na ba kayo ng pangarap? Ayan. Itong mga pangarap natin sa buhay, yung mga pabalik-balik na gusto mo, hints yon. Kasi often, itong mga yearnings, nire-reflect nila yung mga binibigay ng Panginoon na design sa atin. Okay? Si Nehemiah, ang pinapangarap niya lang, parang, grabe naman, wala yung bakod namin. Wala yung bakod namin. Nasira na yung bakod namin. Parang napaka-nationalistic niya. At lang yung gusto lang niya, ibangon muli yung bakod ng kwan. And who knows, hanggang ngayon, pinag-uusapan natin ang Nehemiah. Lang ginawa niya lang, nagbakod lang. But yung mission, yung desire niya, yung pagka-nationalistic niya, yun pala ay mission ng Panginoon para sa buhay niya. Now, pag nakonekta ka sa mission ng Panginoon, sumisikat ka. So, konekta niyo ang buhay ninyo. Now, si Paul,
Ang pinakagusto ni Paul mag-preach, ang pinakagusto ni Paul ipalaganap ang mga prinsipyo ng salita ng Panginoon. Kikita nyo, bago pa siya makristyano, nung Hudyo pa lang siya, nung Judaism pa lang siya, si Paul, papatay yan para sa Diyos. Alam niyo ba bakit nila pinatay si Stephen? Kasi sinasabi nila Stephen, Diyos si Jesus Christ. At ang argument ng Old Testament, the Lord our God is one. Isa lang yan. Si Yahweh. Hindi pa nila naiintindihan yung revelation ng Panginoon sa pag-usad ng revelation na i-reveal ng Panginoon na siya, iisang Diyos siya, binanggit ni Pastor Peter ito, pero ini-express niya yung sarili niya sa 3 persona. Nung na-reveal si Jesus Christ, yan, Diyos ito. Anak lang Diyos. Pinatay nila si Stephen. Ganun si Paul. Pero nung naintindihan niya, ito yung struggle ni Paul Noong papunta siya sa Damascus para habulin yung mga Kristiyano, nakasalubong niya si Jesus Christ. At ito yung struggle ni Paul. Yung nakita ng Jesus Christ, parang singliwanag ng araw. Parang yung nakita ni John doon sa Book of Revelation. Parang yun yung nakita ni Moses na sinidescribe niya. Akala ko ba tong si Jesus taga Barangay Nazaret? Akala ko ba yung pag-alagala lang doon na albularyo? Bakit ganun? Sabi niya ako si Jesus, pero yung description ng nakita ko, yun yung description ni Moses. Yung salita niya parang dagundong ng mga kulog at kidlat. Bakit ganun? Naintindihan niya na yung Jesus na nasa katawang tao, Diyos pala na nakatago sa katawang tao. So yun. And then, yun, nabago and then inoffer niya yung life niya, yung dream niya to become the best, a Pharisee of Pharisee, expert of the law. Ginamit siya ng Panginoon para sumulat ng napakaraming aklat na binabasa natin ngayon. Okay? Bezalel skills, craftsmanship, arkitekto. Ginamit ng Panginoon para i-design yung tabernacle. So, hindi pagpapastor lahat. So, ano yung mga desire ninyo? Pag pinapangarap mo ba, habang tumitindi yung desire mo, lumalapit ka rin ba sa Panginoon? Dahil kailangan timbangin mo yan. Pag pinapangarap mo yon at habang lumalapit ka sa pangarap, lumalayo ka rin sa Panginoon, ibang usapan yan. Tingnan ninyo na yung pangarap kasi konektado yan sana sa plano ng Panginoon. Kaya sinasabi natin, align yourself to the end time of program of God. Si David, aligned yan sa mga kagustuhan ng Panginoon. It should be fulfilling this desire, advance God's kingdom. So, team natin, advance. Pag may desire ka na, grabe itong bansang ito, napaka-corrupt. Gusto kong maging congressman. Paguhin natin yan. And it is leaning towards righteousness. Hindi ko alam if Waywabo will raise up future politicians. A different breed of politicians. Pag pumasok doon, nagliliwanag. So yun. And I pray for that. Pag hindi ka tinatawag ng Panginoon na maging pastor, huwag kang magpastor. Marami na kaming away dito, huwag kang dumagdag. Doon ka sa plano ng Panginoon. So, ayan. At yung mga pastor naman, tinatawag na pastor na iba yung tinutunguhan, bumalik ka rito. Bulilyaso ka sa kingdom pag ganon. Kailangan ka dito. So, ayan. Kailangan nag-a-advance tayo. Pag doktor, ang plano ng Panginoon sa iyo, nandun yung desire mo, mag-doktor ka. Alam niyo ba sa Tribal Gospel Mission, sa laki ng grupo natin, wala tayong doktor. So, yung mga tinatawag ng Panginoon na maging doktor, you have how many years ang pagdodoktor? 10 years?
Oh, 40 years old. So, bago sumakit man na sana ang mga tuhod namin. May doktor ng kuan magre-reseta sa amin. So, ayan. Am I willing to surrender it if God says no? Kasi minsan, sasabihin ng Panginoon, no. Alam niyo naman, kwento ni Pastor Peter, di ba? Nakagraduate na ng college. Nakagraduate na, nandun na, pangarap niya, payamanin ang pamilya. Pero hiningi siya ng Panginoon na, hindi, dito ka. Tinawag ng Panginoon na maging pastor. Paano yung desire niya na maging accountant, commerce? Alam niyo ba dito sa Bible School, siya ang nagtuturo ng pastoral accounting. Ginagamit niya pa rin sa kaharian ng Panginoon. So, yan. Para matutunan ng mga church kung paano mag-audit, paano mag-ayos ng finances para walang corruption sa church. Okay? So, observe your yearnings. Yung mga pangarap ninyo, naka-align ba sa kaharian ng Panginoon? Ano pa? Si Joseph, hanggang anong oras ako? 10? I have 30 minutes to wrap up. Observe your yearnings. Si Joseph. Hindi si Joseph ito. Si Moses. Si Moses nung pinapahirapan yung isang kwan, parang pambihira to. Nagtatrabaho na nga, uupakan mo pa. Parang the sense of justice. Masyadong apurado. Pinatay niya. Pero meron na, makikita mo kay Moses yung parang gusto niyang hawakan ng batas. Kaya binigay ng Panginoon sa kanya yung batas. So makikita mo na yung yearnings niya sa buhay, in the long run, trinain ng Panginoon para maging karapat-dapat. Pinakamatinding itong leader. At lahat ng batas na hinawakan ng Israel at maraming batayan na maraming konstitusyon, nakabatay sa 10 Commandments na binigay ng Panginoon sa kanya. Okay? Observe your yearnings. Itong mga desires natin, clues ito. Hindi sila absolute proof. Pero clue yan. Bakit mahilig ako rito? So, itong mga nakaka-honor sa Panginoon na desire, pwedeng hints yan ng divine design. So, yan. Dapat ito ay surrender natin sa Panginoon. Surrender natin sa Panginoon. Siya may kuwan. Dapat matest yan by scripture, by wise counsel. Pangarap ko, Lord, maging businessman. Gusto ko, Lord, yayaman ako ng yayaman. Lord, i-bless mo. Yung classmate ko sa Indonesia, sabi niya. Napansin raw nila, pag communion Sunday nila, may mga gangster na pumapasok sa simbahan. May mga gangster. Nandun sila sa loob ng simbahan. Pag komunyon, pag nagko-komunyon, pumipila sila, kumukuha sila ng komunyon. Ginamit pala nilang anting-anting yon. Napansin raw nila, pag nagko-komunyon sila, pag may mga business drug deals sila, successful. Lord, gusto kong maging businessman. Kahit ma-deal ko lang ang 1 kilo, Lord. Pambihira. Hindi yan aligned. Hindi yan aligned. So, it should be tested by Scripture. Wise counsel. So, bababagsakin ng Panginoon agad yan. Refined over time through obedience. I-refine ng Panginoon yan. I-refine. Now, sa paghanap natin sa purpose natin sa buhay, it is a lifetime journey. Okay? Observe your yearnings. And then, pangalawa, para hindi tayo maubusan ng oras. Observe your wealth. Anong meron sa kamay mo? Oh, bakit hindi umusad yun? Anong nangyari? Nawala tayo. You are good.
Pangalawa ay observe your wealth. Sinong mayaman sa inyo? Nangyari? Ba't ayaw niya? Ulit. Yan pa ba kayo? 1. Ulit. 1, 2, 3. Ayos. Now, itong wealth, pag pinag-uusapan natin ang wealth, hindi lang ibig sabihin ng wealth kasi pera. Hindi lang ibig sabihin kasi niyan mga physical resources. Of course, wealth, money, stocks, bonds, lahat yan. Lahat ng ari-arian, lupa, sasakyan, lahat. Possessions yan, wealth. Pero, meron rin yung tinatawag nating capital skills. Itong skills and knowledge, ano yung, saan ka magaling? Ano nangyari dito? Disconnect. Nagloloko. But anyway, sige, usad tayo. Kailangang tuloy ang kwento. Okay. Observe your wealth. Humingi ako ng technician. Pakiayos yon. Natitigil ako magsalita dito pag ako maayos eh. So, yon. Capital skills. Ano yung mga magaling ka? Ano yung mga kakayahan mo? Bakit lagi kang niyaan-nyayahan sa niyaan-nyayahan doon sa music team, mga ganon. Bakit sa school nyo, ikaw pinaggagawa nito? May mga skills kayo, may mga kakayahan kayo. So, ayan, i-observe nyo rin yon. I-observe nyo rin yon. Tingnan ninyo kung ano yung nasa kamay nyo, kakayahan ninyo sa buhay. Okay? And then si Moses, makikita natin si Moses, tinanong ng Panginoon sa kanya, ano ang nasa kamay mo? Anong sagot ni Moses? What is it na nasa kamay mo? At ang hawak lang ni Moses, ang yaman lang ni Moses, yung baston. Yun lang yung kakayahan ni Moses. Pero yun yung ginamit ng Panginoon sa lahat ng matitinding milagro na lahat na mababasa ninyo. Laging kaakibat yon. Yung kakayahan niyang magpastol. Yung baston na hawak-hawak niya. Paki-restart mo na lang, lovely yan. So, ayan. What is in your hand? Observe your wealth. And then, ayan. Minsan, ang calling natin nakaakibat doon sa mga palagi mong ginagawa. Palagi mong ginagawa. Yung buhay ko nga, sabi ko, I'm always into language. I am always into language. Kaya minsan, pag nag-preach ako, medyo technical ako. Kaya napapansin ko yung nuances dun sa mga verses. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi. Tapos si J. Lucano, kastalaon na iti panagayat ti Diyos ta inted na ti anak na nga bugbugtong. Nya yung bugbugton. Only. Saan napunta yung bigatin? Walang salita sa Ilocano na bigatin. Bigatin. Bigatin from the root word bigat. From the essence of God. Mula Diyos. Talagang Diyos rin siya. Yun yung ibig sabihin nun. Bigat. So, ayan.
technical ako, kahit isang word lang napapansin. So parang bakit may mga ganito akong na-observe ko yung mga, bakit napaka-technical ko. So, ayan. Binibuild pala ako ng Panginoon. Alam niyo, pag nag-translate ako, isang mali pwedeng mamatay yung pasyente. Nag-translate ako ng mga dokumento ng mga pinag-aaralan nilang gamot. Mabago ko lang isang data doon, makakapatay ako niyan. So, ayan. And then, ang susunod, ano yung una? Observe your yearnings. Okay? Observe your wealth. Observe your wala pa. Hala ko meron na eh. So, pangatlo, observe your accountabilities. Ano yung mga responsibilidad na binibigay sa'yo? Ano yung, kasi ang prinsipyo ng Panginoon, numapagtalkan ka ti basit, pagtalkan na ka ti dakkel. There are responsibilities na inibibigay sa'yo. Kahit sa classroom, ginawa kang president. Or ginawa kang kwan. So, ayan, may binibigay. Ano yung, bakit nila binibigay itong mga responsibilities na ito? So, for example, si Joseph, meron nakikita ang tatay niya. May kakaiba sa batang ito. And I don't know kung mistake ito, pero parang may favoritism rin minsan. And then, may mga responsibilities na iba. Parang si Joseph, pinagmamanage siya ng mga bagay-bagay, yung mga kapatid niya pinagpapastor. And nagkakasilosan. Pero merong kakaiba kay Joseph. Now, binenta siya. Pumunta siya sa Egypt kay Potiphar. Now, ganun na naman. Bakit pinagkakatiwalaan ni Potiphar? Bakit pinagmamanage ni Potiphar? Anong meron kay Joseph? Napapaangat niya lahat. So, ayan. Sa bahay ni Potiphar, imamanage niya lahat bukod sa asawa ni Potiphar. So, ayan. Wala, nadi-distract ako sa PowerPoint. Ayaw mag-connect. Subukan na lang natin sa tablet. Ngayon lang nagloko to sa akin. Ayun. Okay, observe your accountabilities. Observe your accountabilities. Now, ito yung sinasabi ko, kinikwento ko kay Joseph. Laging management. Hanggang sa paangat ng paangat, hanggang sa buong Egypt ang pinamanage sa kanya. Obserbahan mo yan. Kasi kung saan ka magaling, lumalawak yan. Pag binigyan ka ng isang bagay na maliit at sablay ka na, sa tingin mo, pagkakatiwalaan ka na mas marami. I-observe mo kung saan ka magaling. Saan ka magaling. Okay? So, pinag-lead ka ng praise and worship, tapos, never ka nang pinag-lead, mag-train ka ng mag-train. Okay. Susunod, observe your values. Ano yung mga innate sa loob mo ng mga convictions mo? Yung mga kakaiba yung prinsipyo mo, yung mga paninindigan mo. Ano yung meron ka? Obserbahan mo yon. Bakit hindi ka basta-basta natitinag sa mga paninindigan na ito? Kasi si David, punta tayo kay David. Si David, may mga karakteristik si David eh. Ayaw niyang nababastos ang Diyos. Mga ganon. Palaban siya, basta yung paninindigan niya na, bakit? Parang, yung sense of pride meron sa kanya na, yung pride na in the positive way. And link na yon sa kanyang design sa buhay. So, ito yung mga ilang conviction sa kanya.
na naglilink sa buhay niya, design ng buhay niya. His faith in God's power. His respect for God's authority. Diba, pwede na siyang maging hari, pero sabi niya, never kong gagalawin yan. Siya ang anointed one, hindi ko panahon. Naiintindihan niya yung mga bagay-bagay na yon. So, he is God's anointed one, sabi niya sa father-in-law niya. So, and his commitment to God's law, his understanding of God's mercy, his passion for God's presence and worship. Ito yung hinahanap ng Panginoon na characteristics ng hari na gusto niya. Okay? So, observe niyo yung mga values ninyo. So, in the long run, parang may paninindigan ka lagi, mga convictions mo. So, sa alang-alang mo yung mga yon. So, and then, panguli, observe your ordeals. Ano ba tong ordeals? Unpleasant, painful, difficult experiences. Yung kwento ko kanina kay Madam Linlin, yung buhay nila, yung mga pangit na pangyayari sa buhay. Kasi kung minsan, pinapayagan parang kay Job, pinapayagan minsan ng Panginoon yon dahil kailangan niya yon, gagamitin niya later doon. Napansin niyo ba na yung mga pinakamatitinding pinagdaanan niyo, kayong may pinakamagaling mag-advise pagdating diyan? So, ayan. Observe niyo yung mga matinding pinagdadaanan niyo, ang galing niyong magsalita tungkol diyan. So, ayan, i-observe niyo yon. Mga pasakit sa buhay, pinapakinabangan ng Diyos yan, hindi nasasayang. So, kikita natin si Joseph. Ano matitinding pinagdaanan niya? Binenta siya, muntik nga siyang patayin. Ba't naihanda sa kanya, naghanda sa kanya doon na yung process na iyon, inihanda siya sa pinaka-journey niya sa buhay. Si Moses, nagbigay na nga ng justice sa isang Jew. Tapos, hinudas pa siya ng mga Hudyo. But sumbong kaya napatakas siya. But yun, yung it build sa kanya, yung mga pasakit na nangyari sa buhay niya. Even kay David, yun yung nagbigay ng stepping stone sa kanya para umangat sa design ng Panginoon. Okay? Nagra-wrap up na ako. Ano yung una? Pangalawa, observe your wealth. Pangatlo, observe yung accountability. And then, okay. So, hindi sa pa. Ordeals. So, nandyan pa ba kayo? Number 3. Yeah. Number 2. Number 1. Okay. Sabi natin, you are sent with a mission. I-observe nyo yan. Kayong mga kabataan, wag easy go lang or kahit ano na dyan. From now on, start understanding anong plano mo sa akin, Panginoon. Buksan mo ang mata ko nang makasunod ako sa kagustuhan mo. Gusto kong mag-align sa end time program mo. Bakit ako pinanganak sa panahon na ito? Bakit hindi noon? Bakit sa lugar na ito? Bakit meron sa akin itong mga katangian na ito? Itanong ninyo sa Panginoon yan. Hingin nyo sa Holy Spirit na bigyan kayo ng kaunawaan. Okay? So, how can we know our mission in life? Ito, binigay ko na kwan. Observe ninyo ito and take it as your clue. So, yung una, observe your yearnings, observe your wealth, observe your accountabilities, observe your values, observe your ordeals. So, ayan. I'm fond of using acronyms, kaya hindi nyo na naiintindihan yung word because I need to come up with waywabo. Para pag naiintindihan ninyo, maging clue sana ito, Lord, bakit mo ako dinesign na ganito? Bakit mo ako dinesign na ganito? Okay? Ngayon, may mga tatawagin ako rito na mag-share ng ang itatanong ko lang napakasimple lang. They will share na paano nila na-discover yung kung saan sila ngayon. Kasi point A, ang biyahe ng buhay natin is A to Z. A to Z.
So pwede kung anong kinalalagyan mo ngayon, baka A to B, C, D, E, F, nasa F ka pa lang. May iba pang direksyon ng buhay mo sa hinaharap. Okay? So hindi ibig sabihin kung anong kinalalagyan mo ngayon, ganun ka na forever. Hindi mo alam kung paano igaganon ng buhay, ng Panginoon ang buhay mo. Kasi we walk with the Lord at siya ang may-ari ng buhay natin. Sa journey natin nagbabago. At sa mga tatawagin ko dito, sa ngayon, they serve in this area. And they will talk with us. Mag-share sila ng testimony nila, yung journey nila, kung saan sila ngayon, and paano sila ginagamit ng Panginoon, sa tingin nila, paano nila na fulfill yung plan ng Panginoon sa kanila. Sino mauna sa inyo? Si Ma'am Joy ka muna. So, si Ma'am Joy ka. Hello po. I'm your Ate Joyka running for the position of Congressman. Please, Charis. Ayun, so magandang umaga sa ating lahat. I'm your Ate Joyka from District 1 ng ALCF Halyap. So currently, I am working as a medical social worker sa Region 2 Trauma and Medical Center. So andun po kami sa Malasakit Center sa mga hindi po nakakaalam. So, ano nga ba? Marami kasing hindi nakakalam social work eh. Baka akala nyo taga-bigay lang ng ayuda. Di ba kapag may educational assistance, social workers yung mga nagbibigay ng pera. Pero hindi lang yon. Kasi ang profession namin is more than that. Ang goal namin doon is to develop individuals and then communities para tumayo sila on their own. So, paano nga ba yung journey ko as a student ng social work? Kami po yung first batch ng K-12. So yun, mga experimental batch kami. And then, ang usang course sa amin is teacher and educ. So ang choice lang namin teacher and educ and cream pala. Mag-educ ka or mag-cream ka. So ako naman, parang educ natang bagsak ko. And then, may kaibigan akong nagaya. Sabi niya, mag-social work tayo. Sabi ko, ano yun? Hindi, sa office lang daw tayo. Nakaupo lang, tapos mag-feel tayo, mag-adventure tayo. Sabi niya, tapos sabi ko, ay sige, mag-social work tayo. Tapos sa Baguio pa yon, malamig. Ay sige, tarang Baguio. Akala ko nun is very easy siya kasi walang math. Tapos, usap-usap lang. And then, ang isa talaga sa desire ko noon, kasi syempre as a pastor's kid, bilang isang anak ng pastor, minsan ina-expect nila na, uy, kayo na ang susunod sa maghagawa na sa church as a pastor. Sabi ko naman, nakita ko yung life ng pastor, ayoko yung ganon. Ayoko nang naghihirap. Ayoko yung napagsasalitaan ng masama ganon. Kasi na-experience ko yon as a pastor's kid, and I know na even yung mga kasama kong pastor's kids is alam niyo yung feeling na parang nasusuffocate kayo kasi may standard na sinet ang mga tao para sa'yo bilang pastor's kid. So, yon, ayokong mag-aral ng pastor. So, ang prayer ko noon, Lord, i-lead mo ako sa work ko na makakapag-serve ako sa'yo nang hindi ako nagiging pastor. So sabi nila, social work, makakapag-advise ka, makakatulong ka sa mga may problema, gano'n. Sabi ko, sige, at least masashare ko man lang yung mga napag-aralan ko for my whole life. So hindi rin easy yon kasi emotionally, kukunin mo lahat ng negative emotions ng mga clients mo. So sa hospital kami, very fast-paced yung galawan namin doon. Medical assistance, tatatak namin, and then mag-i-interview. Kung pwede lang interviewin mo yung buhay ng mga kliyente mo. And then hindi lang doon, meron din kaming mga VAUSI clients, mga abused women and children. Kami yung mga minsan nagka-counsel sa kanila, nagda-direct sa kanila sa safe place, and as a Christian, doon ko na-a-apply yung mga pinag-aralan ko. Kasi simple words like
talking to them, letting them share kung ano yung problems nila, kung ano yung pinagdadaanan nila, is nababawasan yung burden sa kanila. And then, doon din, unti-unting po pinapasok yung goodness ng Panginoon, yung love ng Panginoon, which is the ultimate na kahit ano pang mangyari sa'yo, mahal ka ng Panginoon. So, yun yung yun yung parang sinasabi ko sa lahat ng mga na-encounter ko, mga bata, abused kids, and then yung kami din ang sumasalo sa mga minors na may suicidal attempt. So, dinadala sa hospital, tapos ini-interview namin, bakit kayo ganito, bakit kayo ganyan. Ganun, so, ang hirap kasi, maraming kabataan ngayon ang parang hindi naman sa pero minsan para sa akin ang simple lang ng bagay na yon, pero para sa kanila is mabigat na yon. Yung pagbe-break lang nila ng jowa nila, naglalaslas na sila sa, oh my gosh, Lord, what's happening in this country? So sabi ko gano'n kasi yon, tas ang nahihirapan yung magulang nila. Sila yung mga nagdadala sa hospital, sila umiiyak, bakit ganito yung anak ko, bakit ganyan, naman, inaalagaan ko naman sila, binibigay ko naman yung kailangan nila, pero sa simpleng ganito lang, parang ayaw na nilang mabuhay, parang wala kami sa kanila. So, ang sinasabi namin, minsan natatameme ako, sabi ko, Lord, paano ko sasagutin to? Wala akong experience na ganito. Hindi naman ako pasaway noon. Hindi naman ako naglilibas ng nag-secret relationship. Hindi ko pa naman naranasan. Paano ko yun matutulungan? Pero, ayun, I'm always praying every time na magjujuti ako, Lord, give me the wisdom para I will say the right words na makakatulong sa kanila, hindi yung makakapag-trigger sa kanila. So always yung about sa Lord, yung goodness niya. Minsan, nag-share ako ng life ko and then I will make them realize that their life is God's, gaya ng sinabi ni Pastor, hindi sa kanila yung buhay nila. Sa Lord yon. And then, there is a bright future ahead of them. Isang season lang yung ng life nila, and then, magiging successful din sila soon. So, as a Christian working in the corporate world, makaka-encounter ka talaga ng, sa workplace. Kasi ang first workplace ko is, naging staff ako ng church namin sa Baguio. So yun yung first na work ko before akong nag-apply as a social worker. So ang ginagawa namin doon sa church is kami yung mga nag-gather na mga students ng SLU para evangelize. So parang mga college students, mga high school, parang mga gagaya nyo rin na hindi namin alam kung paano i-get yung attention nila kasi nag-youth night kami, wala sila, gano'n. Pero, by God's grace, is maraming mga, ngayon is nagko-contact sa akin. Sabi nila, ate, may ganito, maraming salamat sa mga sinabi mo sa akin noon. Ngayon is nagsiserve na ako sa church. Sana nakinig ako sa'yo noon. Sana umattend ako nung in-invite mo ako. So, while we are young, para sa akin, kasi medyo matanda na ako. Yung generation namin noon, yung mga ka-age namin noon, mga ganito, kami, very active, wala kaming pakialam kahit umulan pa yan or umaraw, andun kami sa taas naglalaro. Tapos nakikinig kami. And then, yon yung isa sa gusto kong iparating sa inyo na be rooted sa word ng Panginoon. Be rooted sa word ng Panginoon kasi once na umalis kayo sa comfort zone nyo, mga high school pa lang kayo, baka nasa mga sariling barangay pa lang kayo. Once na umalis kayo doon, magsisimula na yung battle doon na I'm free to do what I want. Pwede na akong
pumunta doon, makigala, ganon. Pero pinipigilan ka ng Holy Spirit kasi natamnan ka na ng salita ng Panginoon. Andun yung fear sa'yo. Kasi you know the Lord. So yun sana yung gusto kong iparating kahit sa mga young people namin na magka-college na kayo, magka-high school na kayo, aalis na kayo. Sana naman hindi kayo isa sa mga maging pasyente ko dito sa ospital. Sana is pag lumabas kayo is andun pa rin yung word ng Panginoon na ina-apply nyo sa life nyo. Kahit yung mga simple words, hindi yan mawawala sa inyo. Kapag kailangan nyo yan, ipaparemind sa inyo ng Holy Spirit. So, yon yearnings, from my desire to serve the Lord, doon ko na-enjoy ang pagiging social worker ko. Kasi hindi naman natin gusto agad yung course natin, lalo na kapag wala tayong choice. Tapos yun yung kinuha natin. And then, God will lead you to that exact place na gusto niya para sa'yo. Minsan parang nagda-doubt pa ako, Lord, parang naboboring na ako dito, marami na akong ayoko na dito, parang nakukulong na ako. Pero every time na may natutulungan ako and may nabibigyan ng pag-asa dahil sa amin, bumabalik yung desire ko na, Lord, itutuloy ko to. I will continue to serve you here. I will continue to say, God bless you to every clients I will meet. And I will continue to say na God loves you. So ayun, it's not always easy. But with God, kaya natin to. So sa mga hindi pa nakadecide ng course sila, mag-social work na kayo. Meron po yan sa IFSU. Wala pong mahirap na math doon. And then, surely makakatulong kayo sa mga kagaya natin na kabataan. Kasi you will organize events, talagang matcha-challenge kayo, natatayo sa harap. Mawawala yung pagiging mahiyain ninyo. And then, yun yung sa akin noon, kasi talagang tahimik ako noon. I am very silent. I am very shy. Pero noong pumunta ako sa course na yon, sinabayan ko ng talagang full-time na ministry sa church, everyday sa church, and then school sa morning. So, hindi pa rin nawala yung drive. Until now, sabi ko, Lord, parang may gusto pa akong gawin. And then, continuous lang yung prayer natin. Kasi kung nasaan man tayo ngayon, hindi lang tayo titigil doon. Sabi nga, kwento ng life ni Pastor Brian, napaka-inspiring kasi nagagamit siya para sa Lord. Parang gusto ko rin yung ganun, sabi ko. And then, currently, andito ako sa work ko, nagagamit naman ako ni Lord kahit hindi ako naging pastor. Kahit nagsiserve din ako sa churches. So, yun lang. Thank you so much. And then, sana is wala akong makita sa hospital sa inyo kasi susumbong ko kayo sa pastor nyo. Ayun, thank you po. God bless everyone. Thank you, Ate Joyka. So, ayan. Ayaw niyang maging pastor, pero ginawa siya ng Panginoon na pastor sa ibang context. So, ayan. Actually, nagkakantuan kami nila Pastor Jomar. Ang Waywabo, ang vision ng Waywabo, ito sinishare ni Madam Dose ito. So, ayan, si Madam Dose kasi yung unang president yung sinundan ni Pastor Peter na president. Ito yung vision of an army. Kung bakit may army, active, radical, motivated youth. Itong itong mga taong ito, they march forward. The gates of hell shall not prevail. They are strong, doing the works of ministry. Pero may kakaiba sa kanila. Ang nakakapagtaka sa army na ito, they do the works of ministry. Pero, ang nakakapagtaka, hindi sila mga pastors. They are just like Ate Joyka. Ganito. But they do the work of ministry. Kasi ang alam nating pagpapastor doon sa loob ng simbahan, ang church ay hindi building. Ang church ay tayong mga tao. We move forward. Ate Joyka was placed in a spot
doon sa Malasakit Center doing the works of ministry. Which ang dami niyang kliyente na never ko makaharap bilang pastor. Ang dami niyang kliyente na hindi ko alam sasabihin ko bilang pastor. But she's designed for that. She's designed for that. Kaya sabi ko nga, hanapin ninyo kung anong nilagay ng Panginoon sa puso nyo. Kung hindi kayo pastor, huwag kayong magpastor. Pero kung tinatawag kayo ng Panginoon na maging pastor, huwag kayong pasaway. Okay? We will be ministers wherever saan man tayo dalhin ng Panginoon. And then, tawagin ko rin si Ate Mercy para i-share rin yung kaniyang testimony. Okay. Hindi ko alam kung ilang minutes to ha, pero originally 1 minute, kaya lang nag-edit ako at the last moment. So here you go. Just like Pastor Bri and Miss Joy a while back, teaching is not my original choice. When I was determining my course, sinong nakakagusto naman ng teaching? Kala niyo ang dali-dali. My first choice was to be a cook kasi hindi ko alam magluto. Promise, ang tana ni inang ko, edi, bakbaktan kan din pa magluto. Nya ngay garo, di da mo isuro. And then, second choice was to major in psychology. Wow, psychology. Nakaka-amaze ngayon kasi yung major in psychology. Na-amuse lang ako sa pangalan. So yun yung first 2 choices ko. Walang-wala ang education. Okay, unfortunately, those choices were not chosen. O, diba? Due to financial matter, I was led into teaching. I reasoned out that my prior experiences in Sunday school, Bible studies, youth camps, and daily vacation Bible school can assist me in my course. Kasi ang pag-iisip ko noon, kung papasok ka na sa isang kurso, yung alam mo, yung mabibihasa ka na lang doon, mahahasa ka para mas maging effective ka in the future. When I passed my LET, I did not venture into teaching immediately as I really don't want to teach. Ayoko nga, di ba? I took a contractual job at a call center instead, where I honed my communication skills. At least, ay natutunan doon. Then I ventured into online teaching with Chinese students. Teaching pa rin. I learned the ins and outs of it. However, I saw that if you only wanted to become rich and to hold on to your time, yung gusto mo lang, oras mo lang, go lang sa type of career na ganon. But it is where I've come to recognize that it's better to teach my fellow Filipino citizens. Bakit natin payayamanin ang mga inchik at tutulungan sa communication skills nila samantalang may mga kababayan tayo na nangangailangan ng ating skills? Hindi ko sinasabing bawal ha, pero you try to recognize kung ano talaga yung mas maganda. Hindi lang pang ekonomiya ng Pilipinas, okay? Ganun yon. Then I got into an academy where another curriculum, environment, and colleagues are different. COVID came and I became nervous of my future and stability. Sino ba naman ang hindi nag-nervyos na nagado na layoff di COVID, di ba? Tapos ang kapay nakaiin ko na doon, niya ngay trabaho, niya ngay aramidom. Di syempre nagnervyosa kamot, niya ngay aramidok palamutin ng parents. Nakakahiya, graduate ka na, tapos hindi ka pa nasa stable na job. Ganon yung mga feelings. At sigurado ako na may mga kasama ako dito na ganon din ang naramdaman. Thank God for the opportunity to handle college students. I came to know the system of CHED, giving me a background of making syllabus, aligning to curriculum, and other related activities. These experiences further taught me that teaching is a significant avenue for ministry and advancing in God's kingdom. However, as a secondary teacher, DepEd is another system. Ano tong napasok ko? Di ko rin alam. But I came to know better the characteristics of learners like you, like most of you. So instead of viewing the subject matter as sole focus, instead of teaching only yung subject na tinuturo ko, I intentionally integrate values and principles rooted in the teachings of Jesus into my lessons and interactions with students.
Siyempre kapag makikilala nila na religious ka, alangan naman na grabe yung gagawin mong pagiging religious sa loob ng classroom. Siyempre iba naman. So integration yung usual na ginagawa ko. In addition, in my advisory class, kasi I was given the opportunity also to become an advisor. Hindi ko naman hinangad, pero agad-agad sinabi, oh, dyan ka na sa grade 12. Grade 12 pa talaga. However, I always model praying within this school year. I'm happy I was able to implement it in my class kasi nung mga last school years, hindi ko na gawa yon. Hindi ko naman alam yung perpektong epekto ng pananalangin sa mga buhay-buhay nila, pero nagpapasalamat ako. I can see that some of them have learned and have came to see the difference and impact of praying. Kahit papano may isang nagpasalamat, iisa nga lang siya. Pero okay na yon. Goods na yan para sa akin. This allow me to nurture not only their academic growth, but also their character and understanding of God's principles in everyday life. What's important for me is that you have to not only preach what you teach, but to also add it with action. That's what I'm trying to do. Kaya ayoko sana yung laging nagagalit, pero teacher ako eh. Kaya kung napagalitan ko kayo kahapon sa mga reminders and everything, pasensya na, pero that's my upbringing, okay? So, this, in addition to teaching, of course, in the secular, these accumulated skills and experiences led me to become a part of Waiwabo. Hindi ko nga alam kung bakit ako naging miyembro dito. Tapos sa national planning team pa ha, di wow, nasan yung experience doon? But I do believe that I was led to this position. Kasi hindi ko naman intention at pinangarap na maging miyembro. Alam ko na mabigat yung responsibilidad na to, pero andito na tayo eh. Alam ko ang plano ng Panginoon to. And I'm not, hindi naman ako nagsisisi. Okay? Hanak agri-ririwan. Ultimately, I see my teaching profession as a strategic placement where I can sow seeds of faith, model Christ-like behavior, and contribute to a positive and ethical learning community. It's a privilege to minister to students, not only to the students, but to my colleagues as well, demonstrating God's love through my words and actions, and thereby participating in the advancement of His kingdom within the educational sphere. Once more, I am not perfect. I have flaws. Alam ko may pagkukulang, may pagkakamali, but I am Mercy Galangi Kamitog, a daughter and friend of God, an educator, your fellow Waiwavo member on the process to being a better minister in my profession. Yun lang. Thank you. So, purihin ang Panginoon. Sabi ko nga, hindi lang pagpapastor. Kung saan ka ilalagay ng Panginoon, pastor ka doon. Kung dadalhin ka sa isang office, pastor ka doon. Na hindi nila namamalayan na nagmi-minister ka doon. So, purihin ang Panginoon. Pastor Jomar, our president, is building the national team. And then actually, the team, itong national organization, is working to organize also the district teams. Sa district teams, bawat distrito, may Waiwabo, may mga ganun kayo. District officers. May mga speakers kayo. Darating ang panahon, kukunti at kukunti ang tatayo dito na pastor kasi ang sa Waiwabo na ang magsasalita ay kayo. Darating ang panahon, lecturer ka dito because we don't just talk one language. We come from different profession. Peter is a fisherman, Paul is a lawyer, Luke is a doctor, Matthew is a commerce. Magkakaibang profession yan. Jesus is a carpenter. Magkakaibang profession. They come from different profession. Ano ka sa plano ng Panginoon? Observe your yearnings. Observe your wealth, the skills, accountabilities, values, and ordeals. And then, we have two examples. Ako, nasa ministry talaga. Sila, nandun sila kung saan nilagay ng Panginoon. And they are shining brightly kung nasaan sila. Purihin ang Panginoon at
I pray na darating ang panahon na ilalagay kayo ng Panginoon and you shine and we shine bright like a diamond. Hallelujah. So, ayan. And then, I want to end with this text. I am using the Message translation. You are sent with a mission. Sa Matthew 5:13-16, sabi ni Jesus Christ, let me tell you why you are here. You're here to be salt seasoning that brings out God flavors on this earth. Ate Joyka is bringing out God's flavor in her work. Ate Mercy, ganun rin sa kanyang work. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? They will taste a hint of God. Magkakaroon sila ng hint what is it, kung sino ang Panginoon, a taste of godliness. You've lost your usefulness and will end up in the garbage, sabi doon. But we will not be like that, di ba? Another way, here's another way to put it. You're here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this. Sabi ng Panginoon, we're going public with this. And Ate Joyka was placed in the public malasakit center. Ate Mercy in the public high school. So, saan kayo ilalagay ng Panginoon? God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket. Do you? Hindi kayo tatago ng Panginoon. I'm putting you on a light stand. Now that I put you there on a hilltop, on a light stand, shine. Sabihin mo sa katabi mo, shine. Okay? So, purihin ng Panginoon. Kung nagustuhan ninyo ang translation na ito, you download it, the Message translation. So, ito yung lesson natin. Hinihiling kong yumuko tayo at manalangin. Lord, we thank you for these young people. Maraming salamat, Lord, na natutunan namin na walang aksidente, Lord. Lahat planado mo. At lahat may plano ka sa buhay ng bawat isa sa amin. At natutunan namin, Lord, na kung i-offer lang namin ang buhay namin sa iyo, i-align namin sa mga kagustuhan mo, maganda ang mga kalalagyan namin, Lord. Lord, maraming salamat at magkakaroon ng future na maganda ang bawat isa sa mga young people na ito. We thank you for those bright future. And Lord, inaabangan namin ang mga susunod na youth camps na sila na rin ang tatayo at magte-testimony, magtuturo dito. Maraming salamat, Lord, that you will equip them with experiences. You will fill them, Lord, with testimonies. At Lord, you will ignite them to shine wherever you bring them. Maraming salamat, Lord. Bless this message, Lord. Keep it in their heart. Mahanap nawa nila, Lord, ang plano mo sa kanilang buhay. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Balik ko kay Ate Libet. I'm sorry for the extension. Okay. Oo. Group, ado ba tinaadalyo? Group 1. Group 2. Group 3. Wait a minute. Okay. Ngayon, ang gagawin natin is I am. Anya dagiti naadalyo or I am. I am planned by God. I will or I believe I'm not an accident. Dagiti naadal ko. Iti lesson or testimonies da Sister Joyka and Sister Mercy kung dagiti impaadal ni Pastor. So I am, I believe, I will. I will live responsibly. So sa isip nyo, anong gusto nyo? I am. First, sabay-sabay tayo. Anong gusto nyo? I am. Anong gusto nyong mangyari or anong napag-aralan nyo sa araw na ito? Sabay-sabay, I am. Anong gusto nyo? I am. Ako, I am a plan of God. Sa inyo naman, ano sa inyo? I am.
Ano napag-aralan nyo? I am A woman of God. woman of God. Yung napag-aral. I believe I am not an accident. Yun lang. I believe I'm not accident. I will follow God's plan for me. Okay, sabay-sabay. I believe I will dagita ko mapanatayo or declaration nyo itibiyag isa buhay nyo lahat ng napag-aralan nyo ngayong araw na to. If we align ourselves to the design iti kingdom ni Apo Diyos, dagiti promise na ma-experience tayo, dagiti blessing na, dagiti goodness na kasla, nakita tayo iti biyag ni Esther, ni, sino pa? Ni David, and ni Ate Joyka, and ni Ate Mercy. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. So, bibigyan ko kayo ng 10 minutes for a break. Tapos agsubli kayo for our second session.